Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1531 hanggang 1540. Nang sandaling iyon, tumingin si Severin kay Deacon at nagtanong. Mr. Deacon, sa tingin ko ay matagal ka nang nasa level 5 Warrior Emperor. Tama ba ako? Mapait na ngumiti si Deacon. Oo, 2 taon na ako sa level na ito. Sa loob ng 2 taon, naghahanap ako ng mga spiritual herbs o pagkain para makatulong sa aking pag-unlad ngunit hindi ako pinalad. Nakaramdam siya ng awa sa sarili at nagpatuloy. Sinubukan kong gumawa ng isang pambihirang tagumpay noong nakaraang taon ngunit ang spiritual herb ay hindi sapat ang lakas para matulungan ako. Kinailangan kong magdagdag ng ibang spiritual herb sa kalagitnaan ng proseso at kalaunan, nabigo ako dahil nawalan ako ng kontrol. Nasugatan din ako dahil doon. Kinailangan kong magpahinga ng ilang buwan hanggang sa ako ay ganap na gumaling. Idinagdag ni Mina. Kaya medyo natatakot ang tatay ko na gumawa ng pambihirang tagumpay ngayon. Ngumiti si Severin. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang kamay para kumuha ng 3rd grade medium rank alchemical pill para kay Deacon. Kung ganoon nga, tanggapin mo itong alchemical pill. Sana ay makatulong ito sa iyo na makamit ang tagumpay na pinapangarap mo. Isa ba talaga iyang 3rd grade medium rank alchemical pill? Nakita ito ng mga elder at nanlaki ang kanilang mga mata. Samantala, patuloy na kinukuskus ni Deacon ang kanyang mga mata at iniisip kung mali ba ang nakita niya. Lumunok siya at sinabing, Mr. Severin, sobra-sobra na ito. Hindi ko matatanggap iyan. Wala man lang akong mamahaling bagay na maipagpapasalamat sa iyo sa pagliligtas kay Mina at ngayon ay binibigyan mo ako ng isang napakahalagang bagay. Hindi ko talaga ito matatanggap. Sinubukan ni Dayan na hikayatin siya. Mr. Deacon, pinagtagpo tayo ng tadhana. Kunin mo na lang. Alam namin kung gaano kahalaga sa iyo ang alchemical pill na ito. Si Sofia ang sumunod na ng hikayat. Huwag kang mag-alala. Si Severin ay isang alchemist. Ang alchemical pill na ito ay hindi kasing halaga sa kanya ng iniisip ng ibang tao. Matapos malaman iyon, pinitik ni Deacon ang kanyang palad para kumuha ng 10 3rd grade medium rank spiritual herbs. Mr. Severin, ang mga espiritual na halamang gamot na ito ay hindi kasing halaga ng alchemical pill na ito. Ngunit ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa iyo dahil ikaw ay isang alchemist. Ibibigay ko ito sa iyo kapalit ng alchemical pill. Mas nasa mabuting kamay mo sila kaysa sa akin. Hahaha. Sige. Magpalitan tayo. Napahadjejek si Severin at tinanggap ang mga spiritual herbs. Maingat na inilagay ni Deacon ang alchemical pill sa kanyang spatial ring at masayang sinabi. Ito ang pinakamagandang palitan. Hahaha. Ituloy natin ang pag-inom. Maliit na bagay lang yan. Napahadjejek si Severin at itinaas ang kanyang baso. Kinabukasan, nagsama si Ruben ng mahigit 20 lalaki at nanatili sa isang bubong na hindi kalayuan sa tirahan ng mga karni. Nagpalitan sila sa pagsubaybay sa sitwasyon. Mr. Ruben, sana ay hindi mo ako bibiguin sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Maximus habang iniinom ang kanyang tsaa. Hindi ito ang unang pagkakataon na inimbitahan siya ni Ruben sa isang ride na tulad nito. Gayunpaman, may 2 beses na ang mga babaeng tinarget nila ay karaniwan lamang, at iyon ang nagpalungkot at nagpahina sa kanya. Sa kabila ng kanyang katandaan, mataas ang kanyang pamantayan sa mga kinakailangan. Hindi lahat ng babae ay kayang pasayahin siya. Tumawa si Hyder. Mr. Maximus, huwag kang mag-alala. Nakita mo na ba si Miss Mina dati? Sa tingin mo ba ay maganda siya? Nag-isip si Maximus bago sumagot. Oo nga. Kahit papaano, halos walang mas gaganda pa sa kanya sa Littleton. Sinubukan ni Hyder na gamitin si Mina bilang sukatan para sabihin kay Maximus kung gaano kaganda ang kanilang mga bagong target. Ang 3 babaeng sinabi sa iyo ni Mr. Ruben ay mas maganda kaysa kay Miss Mina. Kaya nga iginiit ni Mr. Ruben na sumama ka sa amin sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi nagpaloko si Maximus sa kanyang panlilinlang. Sa tingin ko ay nag-aalala ka lang na hindi kayo sapat na malakas para talunin sila bago mo pa malaman ang kanilang naabot. Kung alam mo kung sino ang lalaki, hindi mo ako kailanman yayaing sumama.
Sabi ni Ruben sa seryosong tono. Hindi iyon. May 3 babae at hindi ko sila maaaring makasama ng mag-isa, hindi ba? Kaya nga inaanyayahan kitang sumama. Isa pa, alam ko kung gaano kataas ang iyong pamantayan. Kaya sa pagkakataong ito ay gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kaganda ang mga babaeng iyon. Mr. Ruben. Nakita ko ang isang lalaki at 4 na babae na lumilipad palabas ng tirahan ng mga karne. Paalis na sila ng lungsod. Mabilis na nagulat ang isang bodyguard na naka-duty. Mabilis na pumunta si Ruben sa bintana para tingnan. Sila yan. Pero kasama rin nila si Miss Mina. Ano ang dapat nating gawin? Ngumiti si Hyder. Ginoong Ruben, ano ang dapat ikatakot? Mabagal ang kanilang paglipad at alam nating palabas sila ng lungsod. Ibig sabihin, matatalo natin sila at hihintayin sa kagubatan. Magandang pagkakataon din ito para mahuli natin si Miss Mina. Gaano ka kadalas nagkakaroon ng ganitong pagkakataon? Huwag mong sabihing hindi mo siya pinapantasya. Matapos marinig iyon, tumayo si Maximus. Tama ka, walang dapat ikatakot. Kapag natapos na natin sila, patay na sila. Pagkatapos ay maaari na natin silang itapon sa dagat at pakainin ang mga spirit beast. Walang makakaalam na tayo ang may gawa nito. Mabagsik ang kanyang mga mata. Kahit na pinaghihinalaan ka ng pinuno ng mga karni, wala siyang ebidensya. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ka kahit na hamanin mo siya. Huwag mong kalimutan na ang iyong ama ay isang level 8 warrior emperor. Walang sino man ang maglalakas loob na masaktan siya, hindi ba? Ang mga salita ni Maximus ay nagbigay kay Ruben ng kumpiyansang kailangan niya. Pinagsiklap niya ang kanyang mga kamao ng may determinasyon. Kasalanan ni Miss Mina kung bakit sumama siya sa kanila. Nang makapagdesisyon na sila, nagmamadali silang umalis upang tumungo sa kagubatan sa labas ng lungsod. Maraming taong may mataas na antas ng paggamit sa lungsod. Kadalasan, may mga taong lumilipad kung saan-saan. Kaya naman, hindi napansin ni Severin si Ruben at ang kanyang grupo. Hoy, tingnan mo ang isla. Ito ay tinatawag na Rainbow Island. Ang ganda ng tanawin doon. Pagpapakilala ni Mina habang sila ay lumilipad. Dahil mabagal silang lumilipad, nagkaroon ng pagkakataon si Mina na ipakilala ang isla. Bakit ito tinatawag na Rainbow Island? Sa tingin ko ay hindi ito mukhang bahaghari. Tanong ni Sheila nang nakakunot ang noo. Ipinaliwanag ni Mina. Dahil may talon sa isla at palagi kang makakakita ng bahaghari sa talon. Kaya nga tinawag nila ang islang ito na Rainbow Island. Ang ganda. Ilalagay ko ito sa listahan ko ng mga pupuntahan ko. Ngumiti si Sheila at sinimulang ilista ang mga islang gusto niyang bisitahin sa kanyang isipan. Nagpatuloy sila sa paglipad ng nakaka-relax at nagkukwentuhan habang naglalakbay. Nang sila ay lumilipad sa ibabaw ng isang kagubatan, halos 50 milya ang layo mula sa lungsod, mahigit 20 tao ang lumipad palabas ng kagubatan at pinalibutan sila. Napapalibutan ba tayo? Tanong ni Sheila nang nakakunot ang noo. Nakita ni Sofia sina Hyder at Ruben. Masungit niyang sabi. Sila yung mga tao kahapon. Hihihi. Ang galing mo pala. Akala ko hindi mo na ako natatandaan. Pang-aasar ni Ruben. Sa kabilang banda, nagtanong si Hyder. Ano sa tingin mo Mr. Maximus? Gusto mo ba ang nakikita mo? Bago pa man magtanong si Hyder, nasiyahan na si Maximus sa pagtingin sa mga babaeng iyon. Napalunok siya. Hindi masama. Iba-iba ang estilo nila pero lahat sila ay napakaganda sa kani-kanilang paraan. Hindi ko mapigilan ang isip ko na pagpantasyahan sila ngayon. Kumunot ang noo ni Mina at tumingin kay Ruben. Ruben Gregory. Ikaw na pervert. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito sa akin? Ngumiti si Ruben. Hahaha. Sa totoo lang, hindi naman talaga kita dapat isasama. Ang target ko ay ang 3 babae rito. Pero dahil kasama ka nila, naisip namin na isama ka na rin namin. Nag-isip sandali si Maximus at sinabing, mas mabuting makipagtulungan kayo at sumama sa amin sa kagubatan. Siguro maaari naming isaalang-alang ang pagliligtas sa iyong buhay kung nasiyahan kami sa iyong serbisyo. Gayunpaman, hindi iyon ang gagawin niya.
Alam niya kung gaano kasama ang magiging epekto nito sa kanyang reputasyon kung malalaman ito ng ibang tao. Gayunpaman, mas pinili niyang maging alerto kapag ang mga magagandang babaeng iyon ang nagkusa na pasayahin siya upang iligtas ang kanilang buhay. Iniisip ko kung bakit ninyo kami gustong maabutan kahapon. Kaya may gusto kayo sa aking mga babae. Ngumiti si Severin at umakto ng mayabang na parang walang kwenta sa kanya si Ruben at ang kanyang mga tauhan. Siguro wala kang ginawa kahapon dahil hindi mo isinama ang mga taong ito at natatakot kang hindi mo ako matatalo. Kaya mo sila dinala rito ngayon. Pagpapatuloy ni Severin. Parang isang tulisan na sinabi ni Ruben. Tama ka, pero ano ang magagawa mo tungkol dito? Huli na ang lahat ngayon. Napangisi si Severin. Pero hindi pa rin sapat ang lakas ng mga taong ito para talunin ako. Nag-iisip ng mabuti si Mina nang kausap ni Severin si Ruben. Mr. Severin, ang lalaking ito ay isang pamilyang nasa unang baitang ng mataas na uri sa Toastland. Ang kanyang ama ay isang level 8 warrior emperor. Kung gayon ang lalaking ito ay isang level 6 warrior emperor. Pagkatapos noon, napagtanto niya na hindi niya kailangang sabihin kay Severin ang tungkol sa kanilang mga natamo dahil si Severin ay may sikretong pamamaraan para matukoy ang natamo ng bawat tao. Ngumiti si Severin. Hindi mahalaga. Medyo malayo kami sa Littleton at malayo din sa Toastland. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa kanila. Maaari na lang natin silang itapon sa dagat para aipakin sa mga spirit beast. Hindi na matunten ng kanyang pamilya ang kanyang bangkay kung ganoon. Napanganga si Ruben. Iyon ang plano nila at ang kanyang kalaban ay may parehong ideya na gawin iyon sa kanya. Hoy, bata, dapat mong bantayan ang sinasabi mo. Huwag mo akong subukang takutin. Napangisi si Maximus. Habang nakapikit ang mga mata, mabilis siyang sumugod kay Severin. Bilang isang level 6 warrior emperor, ang kanyang combat power ay medyo malakas at gayon din ang kanyang bilis. Sa isang iglap, lumitaw siya mismo sa harap ni Severin. Ang plano niya ay patayin si Severin sa isang atake para matakot sa kanya ang apat na babae. Para hindi na sila magpumiglas o lumaban kapag niyaya niya silang sumama sa kanya. Tiyak na mas mapapadali nito ang lahat. Sayang, nakatakdang mabaygo ang plano niya dahil si Severin ang kalaban niya. Mukhang mabangis ang mga mata ni Severin. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, nagsimulang bumalot sa kanyang kamao ang espiritual na enerhiya. Inihagis niya ang kanyang suntok sa suntok ni Maximus. Isang malakas na tunog ang lumitaw. Sa sumunod na segundo, si Maximus ay lumipad palayo na parang sirang saranggola. Bumagsak siya ng milya-milya ang layo at lumikha pa ng isang malaking butas sa lupa. Paano? Paano iyon posible? Iyan ang mga huling salita ni Maximus. Habang napupuno ng takot ang kanyang mga mata, hindi mapigilan ng dugo ang pagtalsik mula sa kanyang bibig. Mukha siyang nawalan ng pag-asa at namatay. Mr. Maximus. Nanginig ang boses ni Ruben at ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot. Kaya ninyong mga babae ang iba pang mga tao. Sabi ni Severin at binigyan si Mina at ang tatlong babae ng pagkakataong makakuha ng karanasan sa pakikipaglaban. Napakadali lang para kina Sofia at Mina na patayin ang iba pang mga mandirigmang emperador batay sa tagumpay ni na Sofia at Mina. Samantala, ang iba pang mga bodyguard ay hindi gaanong malakas at sina Sheila at Dayan ay maaaring may pananagutan sa pagpatay sa kanila. Tumakbo. Sigaw ni Ruben. Sinubukan niyang tumakbo para sa kanyang buhay ngunit hindi nila siya bibigyan ng pagkakataon. Walang pag-aaksaya ng oras, sumugod sila at nagsimulang pumatay. Medyo matagal lang bago nila napatay ang lahat. Kukunin ko ang kanilang mga special ring. Sabi ni Sheila habang lumipad pababa. Kanina pa niya pinagmamasdan at iniisip ang mga special ring. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Sheila dala ang mga special ring. Sa isang pag-iisip, ginamit ni Severin ang kanyang telekinesis upang kontrolin ang mga katawang iyon at pinalipad ang mga ito sa dagat. Hindi pwede. Paano mo nagawa iyon? Ang layo-layo ng dagat mula rito. Bulalas ni Sofia nang maramdaman niyang natanggal na ni Severin ang kanyang telekinesis. Pinunasan ni Severin ang pawis sa kanyang ulo at sinabing, magagawa ko naman syempre iyon pero nakakapagod din. Tara, umalis na tayo.
Karapat-dapat talagang mamatay ang mga taong ito. Ngumiti si Mina. Magagalit ng husto ang ulo ng mga Gregory kapag nalaman niya. Matapos mag-isip, kumunat ang noo ni Dayan. Nako hindi. Malalaman ng pamilya niya na tayo ang pumatay sa kanila. Naguluhan si Sheila. Sigurado ka ba? Walang tao sa paligid noong pinatay natin sila. At nahawakan na natin ang mga bangkay nila. Malalaman ba nila na tayo ang may gawa nito? Ngumiti si Dayan ng mapait. Umalis tayo ng madaling araw at talagang hinihintay nila tayong makaalis. Ibig sabihin alam nila na nakatira tayo sa bahay ng mga Carney. Nakita ko ang isang grupo ng mga tao na mabilis na lumilipad na parang nagmamadali noong palabas tayo. Siguro sila nga iyon. Kahit na pagkatapos noon, hindi pa rin maintindihan ni Sheila. Kumunat ang noo niya. Pero patay na sila. Wala na rin ang mga bangkay nila. Paano malalaman ng pamilya nila na tayo ang may gawa nito? Nag-isip ng mabuti si Severin at mapait na ngumiti. Tama si Dayan. Kung alam ng pamilya nila na patay na si Ruben, mabilis nila tayong paghihinalaan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Napakasimple lang. Naaalala kong may ilan sa mga bodyguard na kasama niya na hindi dumating ngayon. Tugon ni Sheila na humihingal ng malalim. Oh my God! Lahat kayo ay may magagandang memorya. Hindi ko man lang napansin. May ilang tao lang kahapon pero mahigit 20 tao ngayon. Paano mo natatandaan ang mga mukha nila? Ngumiti si Severin. Hindi lang ang mga mukha nila kundi natatandaan ko rin ang kanilang mga paggamit. Mas malalakas ang mga dumating ngayon. Ang mga bodyguard mula kahapon ay mga level 5 o level 6 profound masters lang. Kaya sigurado akong hindi lahat ng bodyguard mula kahapon ay kasama sa grupo ngayon. Tumanggaw si Dayan. Oo, kahit na hindi sila dumating ngayon, alam na nila ang gagawin ng kanilang amo ngayon. Kung hindi siya makauwi ng medyo matagal, malalaman nilang may nangyaring masama at iisipin nilang tayo ang may gawa nito. Napaisip si Sheila at sinabing, bakit pa tayo kailangang matakot? Malamang wala na tayo noong nalaman nila. Pero alam nilang nanatili tayo sa mga Carney. Kung hindi natin ito maaayos, hindi tayo makakaalis. Ayokong magdala ng gulo sa mga Carney. Sabi ni Severin. Sa katunayan, hindi iyon naisip ni Mina. Nang marinig iyon, napagtanto niya na hindi pala ganoon kasing simple ang mga bagay-bagay gaya ng inaakala niya. Tama. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang mga Gregory ay isang grupo ng mga mapang api. Napaka hindi makatwiran nila, lalo na ang pinuno ng mga Gregory. Mahal na mahal niya at minamahal ang anak niya. Kung alam niyang nanatili kayo sa amin, tiyak na pupunta siya sa bahay ko para hanapin kayo. Kung wala na kayo rito, pipilitin nila kaming sabihin sa kanya kung nasaan kayo. Huwag kayong mag-alala, Miss Mina. Kung maglalakas loob silang pumunta sa bahay ninyo, papatayin ko sila. Hindi ko hahayaang may mangyari sa pamilya ninyo nang dahil sa amin. Kalmadong sabi ni Severin. Kung may sino man sa islang ito ang magsasabi niyan, iisipin ni Mina na nagbibiro lang siya. Gayunpaman, nagbigay ito sa kanya ng init at katiyakan na marinig ito mula kay Severin. Pangunahin dahil alam niyang sapat ang lakas ni Severin para patayin ang pinuno ng Gregory. Pagkatapos lumipad ng ilang minuto, dinala ni Mina si Severin sa isang burol. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang mga bagong bahay na itinayo. Bagamat mukhang napakasimple ng mga bahay na iyon, maganda ang pagkakagawa ng mga ito na may magagandang tanawin. Mukhang kakaunti ang miyembro ng Sushol. Komento ni Severin matapos bilangin ang bilang ng mga bahay. Tumanggaw si Mina. Oo pero hindi masyadong kaunti. Siguro mga 4,000. Hindi malaking lungsod ang Littleton kaya 2 gang lang ang nasa lungsod. Nang makalapit sila, ilang miyembro ng Sushol ang lumipad palapit. May isang miyembro na nagulat at tuwang-tuwa nang makita ang napakaraming magagandang babae na bumisita sa kanila. Nagtaka siya kung ano ang nagdala sa kanila rito. Pagkatapos ay nakita niya si Mina at nakilala niya ito. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at nagtanong. Hindi ba ikaw si Mina Carney? Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Ngumiti si Mina at ikinuyom din ang kanyang kamay. Dinala ko ang mga kaibigan ko rito para bisitahin ang inyong hallmaster.
Maaari mo bang ipaalam sa kanya ang pagdating namin? Nasa mahirap na sitwasyon ngayon ang Sushol. Dahil sa alitan sa Dragon and Tiger Gang, walang ibang pamilya ang gustong magkaroon ng koneksyon sa kanila. Natatakot ang lahat na baka ang pakikipagkaibigan sa Sushol ay madamay sila sa usapin kaya pinili ng lahat na tumabi at manood. Ang pamilya ni Mina ay itinuturing na makapangyarihan sa lungsod at lahat ng miyembro ay hindi nang ahas na iparamdam sa kanya na hindi siya tinatanggap. Mabilis na nagutos ang isang babaeng miyembro. Mona, mangyaring dalhin ang ating mga bisita sa meeting room. Ipapaalam ko sa hallmaster. Tumanggaw si Mona at lumapit kay Mina. Miss Mina, ako si Mona, sumunod po kayo sa akin. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Mona ang daan sa harapan upang dalhin sina Mina, Severin at iba pa sa meeting room. Ang dalawang babaeng miyembro ay lumipad sa magkabilang direksyon. Samantala, ang hallmaster ay nakikipagpulong sa mga elder sa kanyang patio. Isang babaeng nasa gitnang antas ang kumunot ang noo at mukhang nababagabag. Bilang fourth elder ng Sushol, nag-aalala siya sa kasalukuyang sitwasyon ng bulwagan. Ano ang dapat nating gawin? Pinagbabawalan tayong pumasok sa lungsod para makipagpalitan ng mga mapagkukunan. Hindi makukuha ng ating mga miyembro ang mga kinakailangang mapagkukunan para makatulong sa pagsasanay at tiyak na makakaapekto iyon sa kanilang pag-unlad. Maaga o huli, magiging malaki ang agwat sa pagitan natin at ng Dragon and Tiger Gang. Natatakot ako na kapag nangyari iyon ay hindi na natin mapoprotektahan ang ating mga sarili. Tumanggo ang Great Elder at sumang-ayon. Hindi na natin kayang makipagkompetensya sa kanila ngayon. Naghihintay na lang sila ng tamang oras para gumawa ng kanilang mga hakbang. Ang tanging pumipigil sa kanila ay natatakot silang magdusa sila ng malaking pagkalugi. Nag-isip ang second elder at sinabing, pero wala na tayong magagawa tungkol dito ngayon. Iminumungkahi kung pumunta tayo sa ibang mga lungsod para makakuha ng ating mga mapagkukunan. Medyo mahaba ang paglalakbay ngunit mas mabuti na ito kaysa sa wala tayong gagawin. Mapait na ngumiti ang fourth elder at sinabing, pero paano kung malaman ito ng mga gang sa ibang mga lungsod? Hindi maganda ang magiging itsura nito para sa atin. Isa pa, kailangan nating magbayad ng bayad para makapasok sa mga lungsod na iyon. Tiningnan siya ng Great Elder at nagtanong. Kung gayon, mayroon ka bang mas magandang mungkahi? Nag-isip siyang mabuti at sinabing, sa tingin ko dapat tayong lumipat sa ibang isla. Magmumukha itong pangit sa atin pero kahit papaano, maiiwasan nating sirain ang ating bulwagan ng Dragon at Tiger Gang, hindi ba? Noon lang, ang babaeng miyembro, na bumati kina Mina, Severin at sa iba pa, ay biglang lumapit. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at nagulat. Hallmaster, may nag-aanyaya na makita ka. Ang Hallmaster, si Luke Warner, ay masama ang loob. Nang makita niyang bigla ang sinimulan ng babaeng miyembro ang pagpupulong, nagalit siya. Gina, nasaan ang iyong mga kaugalian? Hindi mo ba nakikita na may pagpupulong kami? Nahihiya si Gina na ngumiti at sumagot. Sa tingin ko lang ay hindi nararapat na hayaang maghintay ang bisita. Matapos marinig iyon, kumunot ang noo ni Luke at nagtanong. Sino ang nag-aaya na makipagkita sa akin? Si Gina ay isa sa iilang henyo na mayroon sila sa bulwagan. Sa kasalukuyan, nakarating na siya sa level 9 Warrior King. Kaya naman naglakas loob siyang sumagot matapos siyang pag-alitan ni Luke. Ngumiti si Gina. Si Mina Carney yan. Si Mina Carney. Bakit niya hahanapin ang Hallmaster ngayon? Ibig kong sabihin, lahat ng pamilyang iyon ay nagsisikap na iwasan tayo. Kaya, hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong makita ang Hallmaster. Sa tingin mo ba ay may balak ang mga Carney na makipag-alyansa sa atin? Kumunot ang noo ng Great Elder at naguluhan. Nagliwanag ang mga mata ng Second Elder. Kung handang makipagtulungan ang mga Carney sa atin, maaari tayong magtulungan upang labanan ang Dragon at Tiger Gang. Alam kong napakalakas ng kanilang pangkalahatang kapangyarihan. May narinig pa nga akong mga taong nagsasabing nagkaroon ng tagumpay si Mina hindi pa katagalan. Tara na, pumunta tayo roon at tingnan kung ano ang kanyang layunin. Kahit ano paman,
Isa siyang mahalagang panauhin at hindi natin dapat siyang hayaang maghintay ng matagal. Tumayo si Locke at seryosong nagsalita. Mabilis na idinagdag ni Gina. Hallmaster, hindi nag-iisa si Mina. May isang lalaki at 3 babae na sumama sa kanya. May kasama siyang ibang tao. Sila ba ay mga carny rin? Siguro natatakot siyang may gawin tayo sa kanya. Isa na siyang napakaingat na bata. Komento ng third elder. Hahaha. Tara na at tingnan natin. Mabuti ito para sa atin kung handa silang tumulong sa atin. Humalaklak ang second elder. Matapos mag-isip ng kaunti, nagkaroon ng ideya ang great elder. Kung wala silang balak na tulungan tayo, maaari pa rin tayong magkusa at humingi ng tulong sa kanila. Kumunat ang noo ni Locke. Sinisikap ng mga pamilyang iyon na iwasan tayo. Imposibleng makakuha ng tulong sa kanila ngayon. Ngumiti ang great elder. Tama iyon. Iyan ay kung hihilingin natin sa kanila na makipagtulungan sa atin upang labanan ang Dragon at Tiger Gang. Pero paano kung hihilingin natin sa kanila na makipagkalakalan para sa atin? Maaari tayong magbigay ng komisyon o bayad sa serbisyo bilang kapalit. Posible naman iyon, hindi ba? Magandang ideya talaga yon. Sumagot si Locke. Hindi masama. Hindi naman siguro yun makakaapekto sa pagsasanay natin. Kung magsasanay tayo ng husto, may pagkakataon tayong makahabol. Higit sa lahat, hindi lalala ang pagkakaiba natin sa Dragon and Tiger Gang. Habang papunta sila sa meeting room, patuloy nilang pinag-uusapan ang posibilidad ng pakikipagtulungan sa mga carny para mapabuti ang sitwasyon ng bulwagan. Pagdating nila sa plaza, dumiretso sila sa meeting room. Samantala, sina Mina, Severin, at iba pa ay naghihintay sa loob. Miss Mina, maligayang pagdating sa Sus Hall. Masayang bati ni Locke. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at binati si Mina. Miss Mina. Nakakatuwang sorpresa na makita kang bumisita sa amin. Sinamantala rin ng mga elder ang pagkakataong ipakita ang kanilang mainit na pagtanggap para maramdaman ni Mina na malugod silang tinatanggap at magkaroon ng magandang impresyon sa kanila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na maririnig ang sasabihin ni Mina. Ipinakilala ni Mina. Magugulat kayo sa sasabihin ko mamaya. May ipapakilala ako sa inyo. Magugulat kayo sa taong ipapakilala ko sa inyo. Kapag nalaman nyo na ang pagkatao niya, maiintindihan nyo kung bakit ko ito sinabi. Ihanda nyo ang inyong mga tuhod dahil luluhod kayo at babatiin siya mamaya. Napanganga sina Locke at ang mga elder at inakala nilang nagbibiro lang si Mina. Paano sila luluhod sa kahit kanino? Kahit na mas mahina sila kaysa sa Dragon at Tiger Gang, bawat isa sa kanila ay talagang napakalakas. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Locke na ipakita ang kanyang galit. Ngumiti siya ng nakakahiya. Talaga. Sino kaya itong prestihiyosong panauhin na tinutukoy ni Miss Mina? Tumingin si Mina kay Severin. Siya ang tinutukoy ko, ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple, si Severin Foylet. Humakbang si Severin paarap at ngumiti. Nagbibiro lang siya. Hindi ako prestihiyosong panauhin. Ang Sus Hall ay bahagi ng aking pamilya. Sabi mo ba Dracodeus Temple? Napabuntong hininga si Locke. Ang tanging nakakaalam tungkol sa Dracodeus Temple ay siya at ang mga elder. Kahit ang mga guardian ng bulwagan ay hindi alam ito. Umalis lang ang matandang wako pagkatapos siyang turuan ng isang bagay. Bago siya umalis, sinabi niya kay Locke na bubuo siya ng 12 bulwagan at papangalanan ang bawat bulwagan ayon sa 12 zodiac. Kapag pinagsama na ang 12 bulwagan, tatawagan itong Dracodeus Temple. Ngumiti si Severin at ipinakita ang Dracodeus ring kay Locke. Ito ang Dracodeus token. Sa tingin ko dapat mo itong makilala. Oo, ito ang Dracodeus token. Ikaw talaga ang Supreme Leader. Tugon ni Locke at mabilis na lumuhad. Ganoon din ang ginawa ng mga matatanda sa likuran niya. Sa katunayan, iisipin nilang nakakahiya para sa kanila ang lumuhad sa harap ng isang binata noon. Gayunpaman, sila ay may karangalan at kasiyahang lumuhad sa harap ni Severin. Tumayo kayo. Hindi na kailangang maging formal. Magiging malaking pamilya na tayo simula ngayon. Lumapit si Severin at pinatayo ang lahat. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Locke.
Supreme Leader, ang Sushol ay kasalukuyang nakakaranas ng krisis. Hindi ko alam kung alam ninyo ito. Ngumiti si Severin. Huwag kayong mag-alala. Sinabi na sa akin ni Miss Mina ang tungkol dito. Ngayong nandito na ako, hindi na ninyo kailangang mag-alala tungkol sa Dragon at Tiger Gang. Hindi na ito iiral. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig iyon. Bigla, naisip ng Fourth Elder na dapat niyang ipaalam kay Severin ang ilang impormasyon. Supreme Leader, ang pinuno ng Dragon at Tiger Gang ay napakalakas. Ang kanilang pangalan ay Dragon at Tiger. Pareho silang level 6 level warrior emperors. Humigpit ang mga braso ni Sheila at buong pagmamalaking sinabi. Huwag kayong mag-alala. Hindi mahihirapan si Severin na ayusin sila. Nang marinig nila iyon, hindi na sila gaanong nag-aalala. Kung makakapanatiling kalmado si Severin matapos malaman ang naabot ng mga kalaban, nangangahulugan ito na ang naabot ni Severin ay dapat na mas mataas kaysa sa mga kalaban. Supreme Leader, paano naman ang iba pang mga bulwagan? Nahanap mo na ba sila? Tanong ni Luke. Tumanggaw si Severin at naglaan ng oras para sabihin kay Luke ang lahat ng nangyari. Hahaha. Magaling. Huwag kang mag-alala. Isa na akong level 6 warrior emperor. Hindi ako mahihirapan na maabot ang kinakailangan ng iyong Uncle Master. Kapag naayos na namin ang lahat dito at nakapaghiganti na tayo, maaari ka na naming sundan pabalik sa South Link City. Napahadjejek si Luke nang malaman niyang may malaking pagkakataon na naghihintay sa kanya. Ang mga elder ay labis na nasa sabik na marinig iyon. Total, masyado silang na-pressure nitong mga nakaraang araw. Matapos mag-isip ng kaunti, sabik na sinabi ni Fourth Elder. Supreme Leader, kailan tayo maghihiganti? Hindi natuwa si Luke nang marinig iyon. Saway niya. Ano ang pinagsasabi mo? Ang Supreme Leader ay naglakbay ng malayo at matagal upang makarating dito. Dapat ay mayroon siyang oras upang magpahinga sandali at maaari namin siyang ilibat sa mga isla bago niya isipin kung paano gumanti sa Dragon and Tiger Gang. Bakit ka nagmamadali? Noon lamang napagtanto ng Fourth Elder na siya ay nagmamadali at walang pakundangan. Mabilis siyang humingi ng tawad. Pasensya na, ngumiti si Severin. Huwag nang mag-alala. Maaari kang sumulat ng isang liham upang hamanin sila sa isang tunggalian bukas. Ang venue ay ang lugar sa labas ng compound na ito. Sabihin sa kanila na dalhin ang lahat ng kanilang mga tao. Ito ay isang laban hanggang kamatayan. Sige. Uutusan ko silang gawin yan mamaya. Nagtinginan ang mga elder at nasa sabik na marinig iyon. Tumingin si Severin kay Mina at sinabing, Miss Mina, sa tingin ko hindi kami makakabalik kasama mo ngayon dahil bukas na ang laban. Pero sa tingin ko mas makabubuti kung hindi ka mananatili rito kasama namin dahil ayokong madamay kayo o ang pamilya ninyo sa bagay na ito. Tumanggaw si Mina. Naiintindihan ko. Aalis na ako. Sana ay maging maayos ang lahat at magtagumpay kayo. Salamat sa pagdala ninyo sa amin dito. Ngumiti si Severin. Maya-maya, umalis na si Mina. Inutusan ni Luke ang mga miyembro na ayusin ang tirahan ni Severin at pinapunta rin ang mga miyembro para ipadala ang sulat ng hamon sa Dragon and Tiger Gang. Habang kumakain, inutusan ni Luke ang kusina na maghanda ng masasarap na pagkain at alak para salubungin sina Severin at ang iba pa. Samantala, galit na galit ang dalawang pinuno ng Dragon and Tiger Gang matapos matanggap ang sulat ng hamon. Dragon. Ano ba ang problema ni Luke? Paano niya tayo hinahamon sa isang tunggalian? Tanong ni Tiger. Si Dragon ang panganay na kapatid ni Tiger at pareho silang pinuno ng Dragon and Tiger Gang. Matipuno ang pangangatawan ni Tiger. Galit na galit siya kaya't paulit-ulit siyang naglalakad sa hardin habang umaasang makakalabas at mapapatay niya ang bawat miyembro ng Sushol ngayon. Sa kabilang banda, nakasimangot si Dragon at nagsimulang mag-isip. Kakaiba ito. Pumunta lang tayo para guluhin sila noong mga nakaraang araw at napilitan silang lumipat sa isang burol mula sa bayan. Ano ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na ipadala ang sulat na ito para hamanin tayo ngayon? Naguluhan siya at nagsimulang gumawa ng mga pagpapalagay. Ano ang dahilan kung bakit hindi na sila natatakot sa atin? Sa tingin mo ba ay nakatanggap sila ng tulong mula sa isang tao? Halimbawa, isang pamilyang may mataas na uri.
Naalala ni Tiger iyon. Oo, may mali talaga. Pero nagagalit ako sa sulat na ito. Naisip niya at sinabi. Kung hindi natin tatanggapin ang hamon, baka isipin nilang natatakot tayo sa kanila. Paano natin pamumunuan ang underground force sa Littleton? Iisipin ng mga tao na tayo ay isa lamang biro. Tumanggo si Dragon. Kaya ko iniisip kung napagdesisyonan nilang isama ang lahat ng kanilang makakaya sa laban na ito matapos silang mabuli ng matagal. Tila napakamakatwiran naman iyon para kay Tiger. Tumanggo siya. Posible iyon. Malamang alam nilang madali natin silang malalampasan dahil pinagbawalan na natin silang pumasok sa lungsod. Bagamat mas malakas tayo kaysa kay Luke, mas matagal nang nabubuhay ang Sushol kaysa sa atin at mas marami silang Warrior Emperor kaysa sa atin. Ihanda ang ating mga tauhan. Kailangan nating tanggapin ang hamong ito at gamitin ang pagkakataong ito para lipulin sila. Mas malaki ang magagastos natin para gawin ito ngunit kung hindi natin tatanggapin ang hamon, mahihirapan tayong makahanap ng dahilan para lipulin sila sa hinaharap. Sabi ni Dragon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kahit na may sino man sa kanilang panig ang makalusot at maging level 6 Warrior Emperor, wala pa rin silang kakayahang patayin tayo. Hindi magiging madali para sa kanila na talunin tayo at marami rin silang isasakripisyo. Kapag hindi na pumapabor sa atin ang sitwasyon, maaari lang tayong tumakas. Sigurado akong wala silang kakayahang bitagin tayo doon. Matatag siyang naniniwala na hindi sila matatalo ng Sushol kahit na mayroon silang level 7 Warrior Emperor sa kanilang panig. Napakataas ng tsansa na makatakas sila ni Tiger. Mayroon ding mahalagang salik. Ang Dragon and Tiger Gang ay halos kapantay ng iba pang mga pamilyang nasa unang antas ng mataas na uri sa Littleton. Sa teorya, ang mga pamilyang iyon ay hindi sapat na hanggal para makipag-away sa Dragon and Tiger Gang. Kung titingnan mula sa lahat ng aspeto, ang mga pamilyang ito ay magsisikap na maiwasan ang pagkakasangkot sa labanan sa pagitan ng Dragon and Tiger Gang at ng Sushol. Matapos ang malalim na pagsasaalang-alang, nabawasan ang pag-aalala ni na Dragon at Tiger. Hindi rin nila alam kung ano ang sinusubukang gawin ng Sushol. Kinabukasan, bawat miyembro ng Sushol ay nakatayo sa isang parisukat sa gitna ng burol. Lahat sila ay mukhang seryoso at mabangis. Narinig nila ang tungkol kay Severin at tiwala silang matutulungan sila ni Severin na malampasan ang krisis na ito. Wala pang sino man mula sa Dragon and Tiger Gang ang nandito. Dahil ba sa natatakot silang sinusubukan natin silang linlangan kaya hindi sila nang ahas na lumapit. Pangungot siya ng Great Elder habang nakatingin sa Littleton. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sumagot si Luke. Sa palagay ko ay hindi. Hindi gaanong marami ang mas malakas kaysa sa kanila sa Littleton. Kaya naman sila ay naging napaka-hindi makatwiran at mayabang. Nakakapang-akit ang sulat na ipinadala natin. Hindi ako naniniwala na pareho silang kayang tanggapin ang pang-aasar at mas gugustuhin pang maging duwag kaysa tanggapin ang ating hamon. Tingnan mo, nandito na sila. Bulalas ng Fourth Elder habang abala siya sa pagsubaybay. Sina Severin, Sheila, at ang iba pa ay tumingin sa direksyong iyon. Gaya ng inaasahan, halos 4,000 tao ang lumilipad papunta sa kanilang direksyon. Huminto ang kalaban nang hindi sila masyadong malayo sa kinaroroonan ng Sushol. Ikinumpas ni Luke ang kanyang kamay at kamay upang magbigay ng senyales sa lahat at lumipad palabas upang salubungin ang Dragon at Tiger Gang. Luke, ang tanga mo. Mayroon kang lakas ng loob na hamanin tayo sa isang laban ngayon. Nakalimutan mo na ba kung paano ka namin pinalayas palabas ng lungsod ilang araw na ang nakalipas? Humagalpak si Dragon. Habang papunta rito, naging maingat at mas maingat siya upang maiwasan ang anumang pagtambang na nagmumula sa kagubatan. Gayunpaman, walang anumang pagtambang. Ginamit niya ang kanyang telekinesis para tingnan kung may mga liblib na pamilya sa burol. Sa wakas, nakahinga na rin siya ng maluwag nang mapagtanto niyang wala ngang tao roon. Kaya, ito lang ba ang mga taong mayroon kayo? Nakikita kong wala kayong natanggap na tulong mula sa ibang tao. Alam mo bang naghuhukay kayo ng sarili ninyong libingan? Napahadjejek si Tiger at nagpatuloy. Ang plano namin ay sirain kayo kapag mas malaki na ang pinagkaiba namin sa inyo.
Wala akong ideya na nagmamadali kayong tapusin ang inyong mga sarili. Kaya huwag ninyo kaming sisihin. Bagamat inaasahan naming haharapin ang ilang pagkalugi, makakakuha kami ng mas maraming mapagkukunan pagkatapos namin kayong sirain. Kailangan lang naming mag-recruit ng mas maraming miyembro sa hinaharap. At gamit ang mga mapagkukunang nakuha namin mula sa inyo, maaari kaming maging mas malakas. Ngumiti si Severin. Walang sino man ang masisisi sa iyo sa pagpapantasya dahil malupit ang katotohanan.